The views and opinions expressed by the hosts do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the hosts, the show, the management, and the network. Hey, what's up? Welcome to Bloomer Bay Podcast. This is your host, Katie. Welcome to the podcast about my life, current news, lifestyle, millennial struggles, and anything under the sun. So if that sounds like your jam, please stick around. Today is February 27, 2025. It's a Thursday. And it's my dad's birthday today. Happy birthday, Daddy. He is turning 83 years old today. O, diba? I'm not yet in the Philippines. I'm still here in Hanoi. And I'm really excited to be back in this weekend to see my dad and celebrate his birthday. So yeah, for this episode, this is a re-uploaded video. A recording from last year. This is recorded July 2024 when me and my best friend went to Thailand. This was a fun episode for me. We talked about our lives or the changes in our lives during 30s. We also talk about freelancing and her take about being in a long distance relationship. So yeah, I hope you enjoy listening to this episode as much as I did recording it last year. So yeah, see you next week or see you in my next episode and stay safe and yeah, buyers! Magta-timer ako ng 1 hour. Tapos, meron ako 4 topics dito. Hindi nga. Ito na yung spinner ko, ha. So, meron kaming 4 topics. Freelancing, Thailand, life in 30s, tsaka relationship. Mostly LDR. Siyempre, wala single man lol. Okay. Wow. Spin Okay, ko na. go. Spin. Okay ka. Okay, common ground, so, common ground. freelancing, ano na. Ay! Ay, LDR! Ay, bakit lumipat? LDR! Okay. Bakit lumipat? Okay, remove. LDR ah. Oh, sige. Sige, timer ang 1 hour. Hindi ko na po kasi ito i-delete, so bala na si Lord. Shock. Wala na pong ano to. Wala nang tawag dito. Edit. By the way, ang kasama ko pala today ay si Shikaina. Ay! lang to. Long time best friend ko na. What is long time? Like, how do you define long time? Nay, mga since birth. Hindi pa kita kilala noon. Paano ba tayo naging friends? Dito kami ngayon sa Thailand. Ilang araw na tayo dito, Bading? Ano pa lang to? Bale, second third? day. Kasi, third night. Okay, third night. Gabi tayo dumating ng Sunday. Okay, kasi once pa lang ako naliligo. Ay, ikaw nag-disclose niya na. Ayun. So, dito kami for 20 days. Actually, sponty trip to eh. Oo, ito ay ultimate test of friendship. Oo. Titignan natin kung mapipikon ako kay Karen. Kung ilang days ang kailangan para mapikon ako kay Karen. Ay, naku, guys. Lagi. Charing lang. Okay. Okay, go. Hindi ko na alam paano to. Ano na ba? Questions na lang. Ay, sige. Pwede mo ba ilabas para makita ko? Alin? Yung... Ito. Okay, game. Okay lang. Sige. Kasi mga coaches ako pinakita ko yung mga kayo. Again. Dito ka, tumingin ka na lang sa akin. Okay. Mag-google ako ng mga sagot. Charot! Ay! Mag-google ka na lang ng question. Okay, sige. Ano ba yan? Napakagulo ng episode 1 namin ng season 3 ng Bloomer Babe Podcast. LDR questions for the culture. What is that? Background lang po. Marami pong girlfriend to si Shikaina. Uy! Ganun. Ano? How common are long-distance relationships? Hindi.
Wait. How can I make my LDR interesting? Okay. Sige nga. Ikaw lang sasagot nun eh. Oh, these are suggestions. Ikaw, may questions ka ba? Like, have you ever been in an LDR? LDR? Sa akin kasi, hindi. Wala. Never ako nagkaroon ng LDR. Ayoko na malayo. Malandi kasi ako. Gusto ko physical touch. Okay. So, physical touch, isa siya sa mga love languages mo? Oo. Okay. Ako kasi For short hindi. maniac. Charot lang. Alam mo yan, ako hindi ko kasi, hindi naman sa ayoko ng physical touch. It's just, I can go like days, months without it. Malamang. Shoot, ang tagal din. Oo, kasi hindi talaga ako clingy. Okay lang sila nagkikling sa akin, it's fine. But, I don't cling. I don't know. Pero yun sa... Pero hindi mo na may miss yung mga landi. Chami-chami. Nakakamiss yun, no? Like, nakakamiss yung meron kang physical na support system. Gets? May uuwian ka. Kaya lang wala man akong choice, like, at the moment. So, First time mo ba tong LDR relationship na to? hindi. Pero ito yung first serious LDR ko. May LDR ka na Oo, before. pero saglit lang yun. Mga. Months lang. Tapos, umuwi rin siya ng Pilipinas. Tapos, nakipag-break ako. Kasi, Malandi siya eh. Shuki. Oo, ayoko ng malandi. Ayoko ng toxic. Sino ba may gusto na toxic? Pero, yeah, I guess may toxic traits din ako. Pero ayoko kasi ng gets. Feeling ko, pag ayoko na. Okay. So, itong current relationship ko, we've been in an LDR for 3 years now. Wow, ang tagal nyo na. Yeah. Parang kailan lang yun na? Tapos, last year, umuwi siya last year. Birthday ko, that was January last year. So, that's like a year and a half ago. First time yung magkita? Oo. Tapos, first Grabe. and last at the moment. Okay, wait lang. So, bago yun, nagkaroon na kayo ng mga siguro 1 year, di ba? Oo. 1 year na kayong 1 year and a half. Hindi ka ba, parang hindi mo ba na-feel na totoo ba to? Na what the Ay, heck? ang daming ganong moments. Isang taon na chat-chat, video ko lang kayo. Ang daming Like, ganong moments. Like, nafe-feel ko naman na meron akong jowa when we talk. Unlike video calls, syempre. Pero ang hirap i-materialize. Is that even the right term? Ang hirap niya i-materialize. Ang hirap i-grasp. I can't wrap my head around the fact that I am in a relationship. Pero ginagawa mo. Whenever I'm outside, not talking to her. Like, halimbawa, kasama ko yung friends ko, pinag-uusapan namin mga jowa-jowa. Yes, I can kwento something kasi may jowa naman ako. But like, is this even real? Sinasabi ko naman sa kanya yun before kami nagkita. Sinabi ko yun sa kanya. Like, alam mo, ang hirap i-grasp nung fact na meron akong jowa. Kasi hindi tayo nagkikita physically. Which is so hard kasi it's literally on the other side of the world. Like, nasa Italy siya. Hindi ka nga sanay ni LDR kasi hindi mo nga ma-wrap around your head about na meron kang Oo, jowa. siguro. Nasanay na lang ako kasi ang tagal na namin. And, mahirap. Like, I can't really grasp the fact na I'm in a relationship. But, it's not really hard for me to maintain the relationship. Gets? Because, okay lang sa akin walang physical touch na matagal. I know for a fact you can't do this. Hindi talaga. Kasi sobrang Ano, kumain ka na. Hindi, tsaka sobrang clingy mo eh. Gets? Ang clingy sobrang mo. clingy. Even sa friends kasi hindi ako ma-physical touch di ba? Napansin mo. Okay lang sa akin ako yung hinahawakan, sige. But like, I won't initiate physical touch. Kaya, ewan ko, it's weird. Sige, ano na lang yung pros ng pagiging, in an LDR relationship? Well, I would say, yung sense of individuality, buo pa rin. Gets? Kasi usually before, live-in ako eh. Pag may jowa, live-in ako. So parang nagiging package deal. Alam mo yun? It's like me and the girlfriend. Always. Kapag sinabing kasama si ano. But right now, I have a sense of like
individuality. Kahit nasa relationship ako, mayroon kaming sarili-sariling business. Like, we mind our own businesses, but we know everything about each other's business. Okay. Hindi kami nangingialam unless kailangan, unless it involves us. Like, I let her decide, she lets me decide. Ganun. I guess it's really a good thing. Kasi before parang, kapag nasa relationship ka, you tend to lose yourself. Diba? Pag lagi kayo magkasama. It's like, nawawalan ka na ng identity. Yung jowa ni Nagiging ganun ako before eh. Parang nagiging package deal palagi pag may jowa. So, pag nababanggit yung pangalan ko, yung jowa ni Or pag nababanggit yung pangalan ng jowa ko, yung jowa ni Shek. Ganon. So, ngayon, Ayaw mo ng ganun? Ayoko ng ganun. Gusto ko meron kaming sariling pagkatao pa din. Kasi, we work as a couple eh. We work really, like, it works really well for us. Na ganon, yung setup. Na may sarili kaming, alam mo yan, na may sense of individuality. Okay. Kasi Ako naman I can't box her. She can't box me. Pareho kami. So, yeah. It works. Talaga. Sa akin naman, na-experience ko naman na parang kadugtong mo na yun. Kapag tinawag kang Karen, yung pangalan ng jowa mo, lagi kayo nahanap sa either parties, sa part ng guy, sa part ng girl. Sa akin naman, natutuwa ako na I'm part of something. I'm part of the couple na, okay. It's like a sense of belongingness. Oo. Okay. Doon naman ako natutuwa. Nangyari na rin yan sa akin, yung Hindi ko alam kung siguro only child baka syndrome na gusto mo lagi. Kasi wala naman akong kapatid eh. Parang you want to belong with someone na... Alam mo, that's possible. No? Oo, kasi parang you'd love to be a part of something besides, kasi dahil... Or gusto ko na laging may kalaro. Playtime pala ang gusto. Playtime pala eh. Pero yun, I think it works. It works for me. Kaya lang minsan nakaka-miss din yung may companion. Yung companionship yung nakaka-miss. Yun talaga. Yun talaga. Sa akin yun talaga. Kasi nung... Parang kaya nonsense sa akin yung... Sorry, sa pawata. Okay lang. Kaya nonsense sa akin yung LDR eh. Para sa akin na. Hindi ko i-invalidate. Oo naman. I get it. Like, or what. Kasi parang... Kaya ako nagjojowa kasi I want to share the moments na na-experience ko. 'Di ba? Ang hirap kasi na, sige, nakikita ko naman kayo na lagi nag-video call. Let's say, may pupuntahan tayo, mag-video call ka, papakita mo ang binili mo or whatever. Pero iba pa rin yun, nandyan siya. I know. Tas ang hirap pag nag-away kayo dahil, lahat black hanggang Gcash, gano'n. So, doon ako... Hindi naman kami umaabot sa point na like, iba-block mo sa lahat ng... Doon ako na bibilip sa, Siguro nasanay na lang din kami. Pero palagi kong sinasabi sa kanya minsan na hanggang kailan tayo ganito? Kasi mahirap din naman na palagi kami magkalayo. And she'd always tell me na this is just temporary. Kasi she's working on something. Gets? Tapos, nasa plan niya na yon na pumunta ako doon. I'd like try mag-stay for a while. If I like it, then I can live there. If I don't, then she can compromise na dito naman. What if? Shit! What if ayaw niya? Dito? Oo. Paano magkaiba kayo ng gusto? Ayun nga eh. So, we have to test the waters. Kasi sabi ko, paano kung ayoko naman magstay dyan just to make you happy. Ayaw naman kita magstay dito just to make me happy. Kasi one of us will be unhappy. You know? Oh, true love. One of us will be unhappy if that's the case. If I'm just gonna stay there for your happiness, I'm gonna be unhappy if I don't like it there. And then, what if I want you to stay here just for me to be happy? And then you don't like it here pala, na ayaw mo pala dito magstay for good. And then you're gonna be unhappy. Diba? Ang hirap naman na andito ka, masaya ko andito ka, but you're not happy. Ang hirap naman na nandun ako, masaya ka, but I'm not happy. So we have to meet in the middle. We have to test the waters first. So
she's working on things para magpunta ako dun and stay there for a while. And if I don't like it there, we'd compromise. Okay. I don't know. At least may plans na kayo. Yeah, we have plans, but it's both exciting and scary that we don't know where it will lead. Tapos, di ba, syempre may struggle pa ngayon kasi may tragedy sa family nila. So, we'll see. Mhm. We will see. But her family is really nice. It's very refreshing. Kasi na-meet ko yung parents niya when they went here. Di ba kasama kita? I met her parents when they went here for a visit. Tapos, kasi usually yung mga ex ko, hindi naman ganun kasing parang tinotolerate lang nila kami. Kasi we're both girls. Tinotolerate lang nila. I don't know if they really accept the relationship. I feel like they're just tolerating it. But when I met the parents nung jowa ko ngayon, they're really welcoming and warm, diba? Kahit sobrang daldal nila, it's nice. It's refreshing to have that at least. Tapos sinabihan pa ako na, ikaw nang bahala kay Sabi ko, okay. Tapos Okay, so GL yan. Hindi ko maiintindihan talaga. Nag-usap nga kami gabi. Naiintindihan niya yung BL. I don't... Hindi ko alam. Pero, basta, hindi siya cringe, pero hindi ko lang talaga siya maintindihan. Ang ganda kasi nila parehas lalo na pag femme, tapos femme din. Yeah. Basta, hindi ko siya magigets. Actually. BL medyo magigets ko pa. Siguro kasi dalawang cute na guys. Pero pag girl, Siguro. Kasi kami, pareho kaming femme, di ba? Like, I mean, gets, pareho kaming generally. We're both girly, not like the others na kanya-kanya naman kasing preference So, yun yung hindi mo magets. Kasi, ang tinatanong ni Karen, di ba daw kami nai-insecure sa isa't isa? Pag may halimbawa, ang ganda naman ng nito, ang sexy naman nito, pag mas sexy siya sa'yo. Mas maganda yung foundation ni bakla. Or mas maganda yung ilong niya, or mas maganda yung kilay niya, hindi ba daw na-insecure? Actually, I had that. May ganyan akong face na gets. Kasi, laging mas sila. But like, na-overcome ko na. Siguro dahil dito. Sa bago kong jowa. Siguro kasi nga hindi niya naman pinapa-feel sa'yo na may insecure. Kasi kasi before, parang feeling ko, in a different way, na parang na-insulto ka. But like, kino-conceal nila yon sa ibang words. Gets? Ayun. Ikaw, wala bang question about relationship? Ano bang ito kasi ito si Inday. Si Karen. Medyo malas sa pag-ibig. Uy, wag, hindi. Sorry. Pero charing lang. She's gonna change the narrative. Hindi po GL. Hindi GL. Not in that sense. She's not gonna change in that sense. It's just, I know you deserve way better than what you had before. And ito guys, binibenta ko ng kaibigan ko. Ano bang hinahanap mo? Like, hindi ko tinatanong kung anong standard mo I guess I just wanna know what you look for. Anong hinahanap mo? Like, pag halimbawa, itong characteristic na to. Ito, gusto ko itong Dati kasi may listahan ako ba niya? Putik. Totoo yun. Meron ako listahan na ito yung standard ko. Dapat ganito, ganito, ganyan. Ayoko na mag-list down, pero sige. Meron ako dati. Pero nung umabot na ako siguro sa mga last year, nung na-burnout na ako sa kaka-date, parang naghanap na lang ako ng real, ng genuine connection. Okay. Tsaka, ayoko na ng mga pa-baby boy. Alam mo yun. Ayoko talaga. Pero nag-iiba, every month, siguro nag-iiba na yung taste ko sa lalaki. Parang, ganito na yung type ko, ganito. Physically, Pero ganun pa rin. Naghanap pa rin ng genuine connection. So, ayoko na mga pabida. Iba, hindi ko alam. Pag nakamit kasi ako ng guy, nakikita ko na agad kung na-insecure siya or hindi totoo yung sinasabi niya, mabilis na ako maka-pick up. Never pa ako. Or once lang. Praktisado na. Hustler na. Parang siguro for 2 years, grabe yung hustle natin sa online dating shit. Ang dami ko na-meet. Okay.
hindi naman meron Did pa you ever have effects. like, did you end up being friends with any of them? Yes. Meron ako nakakilala lawyer, meron ako nakakilala doctor. Hoy, lumawak yung network. Gusto ko yan. Meron. Masaya din. May mga naging travel buddies, ganyan. Ay, totoo? Marami ako natututunan. Kasi kapag umattend na ako ng dates, I don't look forward na magiging romantic connection na siya. Parang iniisip ko na lang na, ay, bagong kilala, bagong friend, bagong ganun. Kaya nagiging komportable agad ako sa kanila. Ginawa mo naman Bumble BFF. Nag-BFF ako. So, sobrang, ko dati, pati BFF, nag-sign up ako. And meron ako naging friend doon. Hanggang Madami. isa lang. Kasi once na ako nag-BFF eh. Nasa na yun? Ayan, nandyan. Andyan. Friend ko pa rin yun. Nagkikita kami last week, nagkita kami. Hi, Glad. No. Hi. Si Gladys. May shout out. Hello. Ano nga pala, nasa Thailand kami, sinabi ni Karen, di ba? Oo. Speaking of Thailand, no? Meron akong guilty. Nag-ano kami kanina, night market. dito. Nakakatuwa dito kasi ang mura ng food, no? Oo, ang mura ng food. Mura ng transportation. Oo. At saka, ang ganda ng sa Thailand kasi parang nasa Pinas pero mas malinis. Sorry. Tsaka Pero mas, mas disiplinado yung mga disiplinado, drivers. Nag-try kami ng grab bike ni. Angkas. Parang angkas ng Thailand. Grabe, wala nga akong helmet eh. Medyo parang kinakabahan pa ako kasi wala tayong insurance dito. Pero, ang safe nila sumingit. Ang galing nila. As in, yung lane ng mga sasakyan, within the lane lang talaga sila nagdadrive. Grabe Hindi sila lumalabas. walang nagsuswerve. Wala. Oo, ang galing. Tsaka ang linis ng mga kalsada. Pwede Ang ka linis. maglakad sa highway. Alam mo yun? Pwede ka mag-white shoes dito. Ang galing. Galing, no? Nakakatuwa sa Thailand. Sana mag-progress din yung Pilipinas. Oo, Katulad nito. no, Kasi na ang parang ganda ng ganito. transportation system din nila. Hindi ko pa na-try yung Trains. Yung BTS. Tsaka yung MRT. Maganda yung nila dito, yung commute system. Kasi may connecting na yung BTS tsaka yung MRT. Parang katulad din ng LRT at MRT. But like here, ang convenient kasi halos lahat ng pupuntahan mo may stop. Kaya medyo matagal yung biyahe pag train kasi ang daming stops. Oo. Ang hindi ko lang dito, medyo nahirapan ako is yung pag nakikipag-usap ka sa Language locals. barrier. Kasi as in medyo mahirap silang makapick up ng English. Minsan Hindi kasi pa, talaga, hindi katulad sa Pilipinas kasi parang ni-require tayo to learn English eh. Dito ba wala? Wala silang subject na English. Ano siya, meron naman, kaya lang sa atin kasi it's like literally our second language, no? Dito hindi, kasi masyadong ang Thailand eh. Alam mo yun, wala kang nanakop sa Thailand eh. Yes, they're like a free country. But like, hirap na hirap silang I mean the locals, not all of them. Some of them do speak English, but some locals talaga, mahirap, may language barrier talaga. Kaya nung nagstay ako dito for a while, I had to learn the basics. Just to, just so I can buy food, I can go places. Kasi hindi naman, mahirap rin kasi laging Google Translate. Yun, mabubuhay ka pala sa Google Translate dito, lalo na kapag may tatanong. Tsaka, okay din naman dun sa mga tourist spots and sa night markets, nakakaintindi naman na sila talaga. Magagaling na sila mag-English. Pero usually talaga like the motorbikes, di ba? Kailangan talaga ng translator. So yun, medyo nag-aral ako ng Thai, konti. Galing nga niya, para na siyang local. Kasi sa lahat ng tinuro niya sa akin, nalala ko lang my pet, which means hindi maanghang. She made sure na yun yung phrase na alam niya kasi natatakot siya. Mausunog yung bunganga niya. Kasi ang sarap talaga ng food dito pero sobrang anghang talaga usually. Hindi naman lahat, but like usually ang pagkain nila sobrang anghang. Ang sarap pero like masusunog talaga yung bibig mo. Oo, lahat nga ng food nila may anghang. Kanina nga, bumili kami ng jumping shrimp. Yung fresh shrimp na kinukuha sa aquarium. Tapos, nag-jump pa sila bago mo kainin. Oo, yung buhay pa yung maliliit na Shrimp. shrimps. Tapos, sabi ko kay kuya, Wala water. Sige, go. Kuya Petnoy, daimay ka. Kuya. Pika means ate or kuya. Sabi ko, pika ka. Petnoy, daimay ka. Which means, kuya, pwedeng konti lang yung anghang. Sabi niya, okay ka, okay. Putik pagkain ko, nasunog pa din yung bibig ko eh. Oo, sobrang anghang pa din.
Water break po si madam. Sorry. Kasi, actually, may sakit ang lolo nyo. Alam nyo guys, Since umalis pumunta ako. kami dito, to si Karen Sita. May flu. Sabi ko, Diyos ko, Lord. napakaganda naman ang timing ng lagnat mo. 2 araw mo na akong tinutulugan ng maaga, anak ng tipaklong ka. Mahina talaga yung resistensya ko sa mga ganyan. Konting mga sipon-sipon lang. Anyway. Oh. Grabe no. Ito. So yung spin the wheel natin, napunta na doon sa LDR, sa Thailand, sa Oo nga. Ano pa ba yung nasa spin the wheel namin? 4 na, freelancing. freelancing. 30s. 30s. Uy, magbe-birthday na nga pala si Oh Karen. yeah. Kaya kami nandito. Kasi we'll have walwal night. on Semi-sponty my kasi tong trip birthday. na to. So like, we were supposed to book last month na, as in next week, aalis na kami, ganun kabilis. But like sabi ko, wait lang, parang kaya ba natin magstay tayo for 3 weeks ng biglaan? Dapat nga 1 month eh. Oo, dapat 1 month, kaya lang parang OA naman. Wait lang. Vietnam, 1 month kami. Oo, kasi mas mura sa Vietnam. Ah. Although, mura din naman dito, pero I guess mas mura sa Vietnam, no? Oo. So, ayun, nag-book siya, sabi niya, tama-tama birthday niya. So, dito siya magbe-birthday. Ang balak namin kasi, syempre mga tita na tayo, nasa mid-30s na tayo, hindi na tayo masyado wawalwal. So, itatry daw namin magwalwal night. Tignan Yeah. natin, Kaya pa namin yan. like, how far we can go. Feeling ko kaya pa. So, basta. Feeling ko din naman, kaya pa. Basta, ano lang, responsibly. Oo. Ewan ko lang kung paano kami. Responsibly. I Paano don't kami know how uuwi. responsible. But we'll see. Well, meron naman mga Grab and all. Shout Safe out sa naman kuya dito. ko. Hi kuya, sana nakikinig ka. Pupuntahan namin yung Weekday Street. Ayun. Tapos, medyo, hindi ko pa na-explore ang Bangkok eh. Kasi tumira ako sa Phuket. So, first time kong explore yung Bangkok because the first time I went here, nagstay lang kami for like 3 days. Tapos, nagpunta lang kami ng Pattaya sa Cartoon Network, Amazon. Tsaka, konting night markets. But that's it. Tapos, pumunta na kami ng Phuket. Doon na kami nagstay for a while. So, first time ko mag-explore ng Bangkok. And medyo nasashock pa rin ako na like, nandito lang sa mga highway yung mga weed shop. Alam mo yun? Kanina nasa kami, Jod Fairs. Para siyang merkato na Oo. food stalls, ganyan. Tas may may mga mga booths. Ang tiangge. dami, may mga booths na nagbibenta. Tigal nga dito. Sabi ni Beshi Wap, bawal daw ang vape dito. Oo, pero, bawal. ang Pero legal lang weed. pwede. Bawal mag-vape. Namimiss ko na yung vape. Sorry, nakahood ako kasi medyo masama pa Kasi- sa lolo. Yung aircon kasi Kulang- kulang nakatapat aircon. sa ulo niya. Ayan. Ayun. Ano pa ba? 30 minutes na tayo nag-uusap. Ay, Uy, talaga? 25 oh. Daldal namin, oh. Ganito lang kami pag nasa sasakyan. Oh, actually marami na sana kaming episodes na film. Kaya lang hindi Kaya namin lang. na-film. Oh. Tapos, So, tayo yung usapan. di ba, meron kasi kami mga random, heart to heart sa kotse. So, ayan. Ay, ako nagturo dito mag-drive. Oo, siya. Tinuro ko siya mag-drive kasi nung bumili siya ng sasakyan, hindi pa siya ganong marunong mag-drive. Tapos, ngayon, ang eksena na, pupunta ako sa kanila. Gusto ko magdadala. Hindi na niya dadalhin yung sasakyan niya. Siya na magdadrive ng kotse ko. So, pupunta ako doon para kung saan man kami pupunta, siya na yung magdadrive. Di ba? Napakinabangan ko. Galing. Yung tinuro ko sa kanya. Oy, magaling na ako mag-drive. Pwede na siyang grab driver. Galing niya mag-drive. Pwede na. Tapos, ang dami naming mga random na topics na alam mo yun. Ang dami sanang laman kasi hindi namin nakaka-capture. Kasi candid anong gagawin, di ba? Pero madaldal kasi may pareho. True. Madaldal lang kami kapag ganito, pag kaming dalawa. Oo. Pero minsan kasi, ayun hindi ako kasi mahilig makipag-interact din. Dati, oo. When I was younger, I was very extroverted. Pero ngayon, hindi na kasi. Dahil Ako sa din. freelancing siguro. Nung naging digital nomad lalo ako. Natakot Ang na tagal ako sa na tao. nun. 8 years na akong work from home. So, I feel like when I have to interact with people, it's a chore. Pero pag ganito lang, halimbawa, close ko, 2 lang kami, madaldal ako talaga. Sa bagay, alam mo na feel ko yan. Diba? Bago lang naman ako sa freelancing, mga 1 month. Ay, simula nung May, ano na ngayon, June, July, magti 3 months. 3 months na. Matagal na Ayoko, itong napapagod nagsasabi. ako. Matagal na itong nagsasabi sa akin na gusto niya
maging digital nomad. Pero alam mo, tinatamad kasi ako mag-apply. Ganun. Pero the best talaga, promise, nung nag-start na ako mag-work from home forever. Hindi ko siya pagpapalit sa corpo. The best decision ba? Best decision talaga siya. Aside from your earning dollars. Kasi kapag nag-fluctuate yung inflation, na sabihin natin, tumaas yung ganito, bumaba. Hindi ako masyado apektado kasi sumasabay ako eh. Totoo. Sumasabay ako sa ng dollar. Tapos, wala akong tax. Alam mo yun. Iintayin mo yung dollar tumaas bago ka mag-withdraw. Para mataas yung conversion. Yun lang. Wala nga lang ako dito mga retirement plans. Pero nasa sa'yo na yun Nasa sa'yo na yun. Like, paano ka have the mag-invest? initiative to invest. And Mas okay pa nga na ikaw eh. Kasi hindi ka yayaman talaga sa corpo. Yun na yung rate mo as in forever. totoo. And Yun na here, siya. you're paid by the hour. So, I mean, hindi mo forever. Pero, Diyos ko, kandirit lang itataas mo. totoo. At saka, paid by the hour ka dito. Hindi katulad na per day yung bayad, diba? Sa office, usually per day yung bayad. Oo. Dito may per tax ka hour. pa, bro. So, kung matapos mo yung hours mo sa buong week, ang dami mong pera. I mean, oo. Pero ang Ang dami ano mo mo ring lang, sweldo. ikaw lang mag-file. Ang dami mo ring gastos. Yeah, Kasi, like, the more you earn, mas lalo tumataas yung cost of living mo for some reason. I think normal naman yun sa lahat. Kasi kaya ka nga nag-earn better to have, like, better things, you know? Yeah, pero nung nag-freelancing ako, dun ko napansin na mas nagiging conscious ako sa mga Kasi buys ko. nakakompute mo yung per Purchases ko hour. kasi. Hindi, kasi parang nararamdaman mo na per hour yung hirap ko dito. Kaya so, nga, dapat, nararamdaman yung mo na ilang oras ko itong pagtatrabaho. yun, Oo. oo, mas naging conscious ako sa mga binibili ko. So, hindi na ako masyado Kaya lang, syempre, may bills naman tayo na wala naman tayo magagawa. Oh. Like, Pero, sasakyan, kuryente, internet, yung mga ganun. May mga friends nga ako na yung mga katrabaho ko dati na sinasabi ko, lumipat na kayo sa dark side. Charing, hindi. Oo, Pinag-a-apply ko sila. Pero, alam mo yun, naiintindihan ko sila na tinatamad sila. Kasi nanggaling ako dun eh. Parang 1 year akong kumakanta dito. Kasi, gusto ko ng ganyan. Oo. Pero, hindi pa ako nag-a-apply masyado. Kasi etong mga kaibigan ko din na gustong pumunta sa dark side. Dahil kasi, alam nyo, if you want to be a digital nomad, there are a lot of opportunities out there. Like, we can help you kung saan, how, but like, it's all you. Kailangan nyo rin mag-apply, kailangan nyo rin maghanap ng niche nyo. Like, kung what you're good at, you know? Hindi siya kasi tulad ng mga traditional Kasi akala nung iba kong yung- friends na nag-gatekeep ako. Hindi. I'm giving you all the resources actually. Kaya lang, ang gusto yata nila, ako yung mag-gain ng trabaho sa kanila. Ayun, naramdaman ko It does rin. not work that way. Ako, nag-apply din ako sa mga kliyente ko. So, yun lang yun. You have to apply. Ikaw talaga Oo, mag-e-effort. sell yourself. Oo. Kasi sa totoo lang, hindi naman yan katulad mga corporate. Na sila yung Oo. lalapit sa'yo. At saka, hindi Message sila sa'yo. kasing arte ng mga HR ng mga corporate companies na magba-background check kung totoo ka bang ganito, kagaling, ganyan. Ako nga meron ako dyan mga fake it till you make it stories na, ito ilalagay ko to sa CV ko. Hindi ko to nire-recommend, no? Kasi, kung nire-recommend ko lang to kung talagang willing kayong matutunan yung skill. So, meron ako dyan in-applyan na hindi ko pa talaga alam kung paano. So, in-choose ko lang yung cover letter ko na ganito. Alam ko to, ganyan. When I was there, may training naman. So, dun ko tinik yung opportunity. Aralin yung trabaho. Gets? There's all, like, ang daming self-help videos sa YouTube. Ang daming websites. Ang daming resources. If you want to, like, you will if you want to. Oo. Kung gusto mo talaga. If there's a will, there's a way. Yes. Totoo yun. Yung isa pang tip ko yung sa mga gusto mag-try ng freelancing is every application mo, every cover letter mo, make sure na siya, parang designed, hindi designed parang specified dun sa hinahanap ng client. Yun talaga yung I-ano mo siya. You shine dun sa mga other applicants. Kasi yun yung ginawa ko nung nag-a-apply ako. Talagang binabasa ko yung requirements nila, gagawa ko ng video or audio or kahit yung cover letter lang. Totoo yan. Yeah. Isa yan sa mga Ika-customize mo siya. Halimbawa, Dun sa hinahanap naghahanap sila ng social media manager. Ilalagay mo yun sa cover letter mo na if you're looking for a reliable social media manager, ganun, like,
Gets? Targetin mo kung anong hinahanap nila. Mm-mm. Yun ang ilagay mo sa cover letter mo na dun ka magaling. Ako yung hinahanap nyo. Kailangan ikaw magpapabibo dito. I-sell mo yung sarili mo na my skills are what you need. Yan, Ganon. totoo yan. Totoo yan. Kasi kung ang dami mong palabok sa cover letter mo, kung kahit ako yung mag-hire sa'yo, hindi ko babasahin yun eh. True ka. Kung sobrang haba, just get to the point. Mas gusto ng clients yun, get to the freaking point. Whatever, kung 5 sentences, 6 na sentences lang yan, basta you get to the point, it's fine. Tsaka ang gusto ko pa dito, wala kasi kung nung nasa corpo ka kasi meron kang projects, meron kang performance na kailangan mo. Dito rin naman may performance ka na kailangan mong i-achieve. Like, let's say, ganito yung nabibigay mo yung mga projects or yung mga task mo or before the deadline. May mga ganun din. Pero hindi siya ganun kahigpit tulad ng corpo na talagang kailangan may project ka within this quarter. May prove ka na ganito na safe. Dito, kung ano yung task mo, yun lang yung gagawin mo. Yun True. siya. Tsaka walang nag-hover sa'yo. Alam mo yun? Walang hovering boss. Walang helicopter bosses. Walang mga toxic office mates. Alam mo yun? Ang sarap ng feeling na may sarili ka lang mundo. You're just doing your job in your own little bubble. Tapos, ewan ko, kasi some people require interaction no? Parang they yun prefer, yung fear ko. They prefer na merong work relationships. Yun yung fear ko nung una, Bading, na natatakot ako na maging lonely. Lonely yung feeling na wala akong makaka-work. Hindi, tactic. Kung siguro umabot na ako sa maturity na. Mas peaceful ako. Ako din, mas peaceful. Honestly. Kasi kaya ko pa rin naman sila i-meet. Like now, mini-meet ko pa rin naman sila once a month. Nakikita ko pa rin yung mga ka-workmates ko dati. Diba? Mas may freedom ka lang to do yung mga gusto mo talagang gawin. Ganun. Sa bagay, ang tagal ko na kasi. Parang 8 years na ako dito sa ganitong age. Alam mo yung fear ko ngayon, Bading. May by the way, ang tawagan pala namin is Bading. Inday or Bading. Inday, Bading, yes. Bala kayo dyan. Ma-offend na ma-offend. Hindi. Yung hindi ako mag-grow. Yung parang maging stuck ka na lang dyan. maging comfortable ako sa ganito. Kasi sa industry na to, kailangan garal ka ng bagong skill para maka-adapt ka, para makasan, di ba? Kasi ang dami mong competition, di ba? Totoo. Dun ako natatakot. Ano lang yan, ganun pa rin, initiative to learn a new skill. Di ba? Yun Kasi siya. kung tatamarin ka, kahit naman sa ang trabaho kung tatamarin ka, wala kang pupuntahan Yun nga So, if, ganito, huwag mo i-pressure yung sarili mo kasi sasaglit ka pa lang naman papahipahinga ka pa lang, di ba? True ka. So, enjoy mo muna yan. Kapag feeling mo medyo stagnant na, saka ka mag-aral ng bagong skill. Gets? Yeah. Kasi, ngayon pa lang naman na at least na rest yung utak mo, yung mental health mo. Sobra, grabe. Diba? Yeah. Kaya, hayaan mo muna ang sarili mong maka-recover sa lahat ng corporate slave things na pinagagawa mo sa buhay mo. Stable ang cortisol level natin. Tama. Maliban kanina sa grab bike. Kasi grabe, mabilis Walang sila. helmet, dude. Tsaka mabilis sila magpatakbo, pero ang galing nila talaga kasi yung mga sasakyan dito hindi nagsuswerve. So kahit na sumingit yung mga motor, caring nila kasi kaya kami nagmotor kasi traffic talaga sa Bangkok, guys. It's Manila traffic levels. Sometimes worse. Pero mas disiplinado. Mas disiplinado. Like, hindi ka mababad trip. Alam mo yun? Pero at least dito moving Oo. Hindi. Tsaka, ang disiplinado ng mga driver. Gets? Ang convenient talaga. Sana. Pilipinas, hello? Baka naman. Wala madaming kamote rin sa atin. Minsan kamote rin ako mag-drive. Pero grabe talaga. Hindi sila yung nag-uunahan dito. Yung parang sige giveaway. At saka, may naririnig ka bang bumubusina? Katulad dalang. sa Pilipinas? Super dalang. Super dalang. Kasi dito, parang may may pagka-disrespectful yung pag-blow ng horns. Oo. Kasi, di ba, giver naman yung mga drivers dito. So, parang unless talagang maa-aksidente ka na, hindi sila magbo-blow ng horn sa'yo. Kaya ang tahimik ng kalsada na may naririnig ba kayong bumubusina, nasa tabi kami ng highway. Wala. Wala man siya. Kaya, Grabe. ang ganda dito. Ang mura ng food. Ang babait pa ng tao. Sana gumaling na ako para maka-lakwatsa galar na kami. Hindi siya makasabay sa energy ko kasi may sakit siya. Grabe. Kanina nga, pumunta ako sa Siam Square. Hindi ko alam na nasa Siam Square pala yung pupuntahan ko. Hindi siya nakasama kasi natulog lang siya.
Ingit niya pa kasi may Sephora daw doon. Nagpahinga siya. Tapos naglalakad-lakad lang ako doon. Sabi ko, ay, ang laki. Kasi ngayon lang ako nakapunta doon na gets. Hindi pa ako na-explore ng Bangkok eh. So, nagpunta ako doon. Sabi ko, ang dami pala dito. As in, may Siam Square, may Siam Discovery, ang dami mga malls. Tabi-tabi. Outlets. Andun yung pinakamalaking, yung flagship ng Gentlewoman nandun. Diba? Yun yung motivation ko para gumaling. Tapos, shopping. ang laki ng Sephora. Ano, hindi ka pa magpapagaling? As in, dapat pala pinicturan ko. Nagala-gala lang ako doon. Tapos, ayun, ang daming foreigners doon. Ando doon lahat ng naggagalang foreigners. Nag-shopping. Honestly, kasi mura din naman dito. Kahit shopping, mura din dito. Tapos, pwede ka pa magpa-refund ng tax if foreigner ka. My gosh. Sana hindi ako masyado marami magastos dito. Pero, how much will you spend in Chato-Chari? Ay, magcha-chato-cha kami sa weekend. So, tignan natin kung hindi bibigay si Bading. Tingnan natin. Paano kasi yung mga damit na nakita ko kanina? Unang pala namin na night market namin sa Jods Fair. Parang lahat ng mga damit pang pitit. Hindi ko Pitit kasi yung mga tao dito talaga. Oo, Day. Grabe. Nagulat ako. Kahit yung mga drama-drama nila. Day, yung payat ng braso, Andrea Brillantes. Ang papayat nila dito, siguro dahil hilaw na gulay yung mga side dish nila. Siguro. Pero healthy nga yung food ng Oo, healthy. Alam nyo, relatively, healthier ang choices ng Thailand kaysa sa atin. And the good thing is, the healthier the options, the cheaper. Like, oo, yun yung maganda. Hindi katulad sa atin, ang mga healthy options, ang mahal. Ang mahal ng gulay. Pag pumunta ka ng supermarket, ang mahal ng prutas, ang mahal ng, dito ng Whole Foods. Dito ang mura. Ang mura. Tapos, ang mahal dito, yung mga junk food. Hindi naman like, mga chips mura. Oo, like, yung mga pang-indulge. Yun yung medyo mahal yung mga imported na ice cream, mga ganun, imported na snacks. Pero yung mga healthy options, mura. Like fish, vegetables, sobrang mura. Prutas, di ba? Natuwa nga ako sa 7-Eleven nila. Diba? Unang gabi namin, nag-7-Eleven ako. Nung nasa Pilipinas pa lang kami, sinasabi niya na sa akin na 7-Eleven tayo, masarap yung 7-Eleven. Alam mo, natuwa talaga ako kasi yung salad dun, mura lang, parang mga 60 baht lang. At saka may salad sila. May fruits sa 7-Eleven. Ayun, yun talaga. May grapes, may mangga, may pinya sa 7-Eleven. May apples and pears. Mura lang, guys. Ang mura. Kaya, I love Thailand. Nung tumira ako dito for almost a year, ang food talaga yung, sabi ko pag umalis ako dito, yung food talaga yung mamimiss ko. Tsaka yung mga tao, kasi ang bait ng mga tao dito. Kahit yung mga, di ba, yung mga nagtitinda, kahit yung mga motorbike drivers, mababait sila. Mahirap lang silang tsikahin kasi, yun nga, English, nahirapan sila. Oo, buti, ayun, konting,พูดภาษาไทยได้นิดหน่อยค่ะ Diba? Lokal na lola. I can speak a little bit. I can speak the language a little bit. Very little of it. But, the basics kasi. Like, saan ka pupunta? Magkano po? Ganun. Like, pwede po. Kaya niya. Ayan. Dapat, dapat sabi ko kay Karen, dapat bago tayo umuwi, marunong ka na. Girl, di ko talaga maalala. My pet lang alam ko. Kanina niya pa ako tinuturuan. Tapos pinatry ko siya kasi nag-order kami sa Jods Fair ng food. Night market pa rin. Sabi ko, try mo ba ding ikaw magsabi kung pwede? Sabi ko, tanong mo kung pwede i-take out to. Sabi niya, ano sasabihin? Sabihin mo lang, Pikat, take away, daimay ka. Sabi mo, daimay ka. Daimay means pwede. Ka means po. So, pwede po i-take away. Take away, daimay ka. Sabi niya, okay, sige. Pagdating ni Pika, ng waiter, sabi mo na. Sabi lang ni Karen, take away? Nakalimutan ko kaagad. Ano to, cough syrup to eh. Hindi talaga. Pero feeling ko, may mariretain ka bago tayo umuwi. Kasi matagal-tagal tayo dito. Like 3 weeks. Madami-daming time. Ilang araw pa lang tayo dito. 3 days pa lang kami dito. 3 nights pa lang kami. Kung wala lang ako siguro ang dami ko nang Oo, konti ng energy ni Bading. Hindi ako sanay. Usually siya yung mas madaming energy. Oo.
Hindi ako sanay ang konti ng energy mo. Tapos naglalakad ako mag-isa kanina. Sabi ko, ano kaya magandang bilhin? Tapos ang nauwi kong food ay yung favorite ko na sweet potato balls, pinatikim ko sa Ang kanya. sarap. Para siyang guys, Karyoka. Karyoka na hindi chewy. siya oily. Oo, Oo, hindi siya oily. Tapos hindi siya matamis. Hindi siya matamis. Wala siyang sugar coat. Hindi katulad nung mga karyoka sa atin. Tsaka gawa siya sa, talaga, kamote. Meron pa Tapos, siyang dinala. Ano pa ngayon ba? Yung crispy enoki. Yun, Ang sarap ng mushroom, street fried food dito. mushrooms yan. Sarap. Tapos sabi ko, ay magugustuhan to ni Bading. Pagdating ko dito, nakahiga pa din. Hindi rin ako makatulog. Ano ba tawag doon? Naka-curl up. Ay, nahanap nga namin kanina is boat noodles. Kasi nga parang, Parang ang konti nga dito sa John wala. ng ng options. Pero ang dami, pero pare-pareho. Oo. Ang daming stalls, pero pare-pareho. Oo. Feeling ko nasa chato lahat ng kailangan natin. Feeling ko din. Diyos ko Lord. Pero sana dadalhin makashop kita lang. dun sa sa M-Sphere na mall. Kasi andun madami dun. Meron dun sikat na boat noodle. Yun, try natin yun. Uy, si Catherine. Wait lang, tumatawag yung jowa ko, guys. Pasensya na. Okay lang, Stop ko sasagutin muna.